Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y nilihid ng dalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat pakinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasihan mo ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At hayaan na dahil sa pamamagitan ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ng Jesucristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmili sa kalawalatian sa langit. Sa pamamagitan ng Jesucristo ang Panginoon natin. Siya. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapala ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang umaga po muli sa inyong lahat, mga kapatid. Ang parokya ng Biyaya ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay ay patuloy po ang kagalakan sa inyong patuloy na pagdalo at pakikiisa sa ating banal na misa bilang isang pamilya. Tayo po ngayon ay nasa ikatatlong linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay ang ating kurang paroko, Reverend Father George Peligro, OAR. Tumayo na po ang lahat. Magsiamit na kaya, pinagpala ka, nakilang biyaya na niya, sumibigay ka. Sinauna mo hangarin, ang taong ay tusin, upang siya ay makabili. Panginoon na Diyos natin, kaya magsiamit na kaya, pinagpala ka, nakilang biyaya na niya, sumibigay na, nakilang biyaya Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.
at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumain niyo rin. Mga kapatid, solemne ang banal na pagdiriwang ng Eukaristiya sa lahat ng panahon. Kaya ang ating pagdiriwang ngayon ay isang banal na oras. Sa konteksto ng ating marinig na salita ng Diyos, ang ating ebanghelyo, tanungin natin ang ating mga sarili. Kapag tayo ay nagmahal, ano ang ating inspirasyon? Habang pagnilay-nilayan po natin ito, yung face mask po ilagay nyo, yung face shield lang ang tanggalin. Ang face mask, gamitin natin, ang face shield ang ating tanggalin. Nakalagay po yan instruction doon sa natin. Pero pwede kayo mag-face mask. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga nagawang kasalanan, humingi tayo sa Panginoon ng kapatawaran. Sabay-sabay po, inaamin ko sa Sa makapangyarihang Diyos Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Buhay sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinadalan siya sa pagkakadalil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon aming Diyos sa inangangin, Amang makapangyarihan. Panginoon Jesucristo, itong anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw nalulugod sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa lahat ng Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Paano natin mapatutunayan na wagas ang pag-ibig natin sa Diyos? Ayon sa Exodo, makikita ito sa ating kagandahang loob at pagdamay sa kapwa.
lalo na sa mga mahihina, mahihirap, banyaga, at mga bilanggo. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Ito ang sinasabi ng Panginoon: huwag ninyong aatihin ang mga taga-ibang bayan. Alalahanin ninyong nag-ibang bayan din kayo sa Ehipto. Huwag din ninyong aatihin ng mga babaeng balo at ang mga ulila. Kapag inapin niyo sila, sila ay dumaing sa akin. Diringgin ko sila, dahil dito kapupuutan ko kayo at lilipunin sa pamamagitan ng digmaan. Sa gayoy mababalo rin ang inyong asawa at mauulila ang inyong mga anak. Kapag nangungutang sa inyo ang mga kababayan ninyong mahihirap, huwag ninyong hihingin ng tubo, tulad ng ginagawa ng mga kususero. Kapag may nagsanla sa inyo ng balaban, ibalik ninyo iyon sa kanya bago lumubog ang araw, sapagkat yun lamang ang pambalot niya sa kanyang katawan. Wala siyang kukumutin sa pagtulog. Kapag siya'y dumaing sa akin, diringgin ko siya sapagkat ako'y mahabagin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginoon, batong hindi matitibak, matibay kong muog at tagapagligtas. Aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko ang sa akin ay siyang mag-iingat. Tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ang lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Ang unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica ay ang pinakamatanda sa kanyang mga liham. Taglay nito ang kagalakan ni Pablo nang malaman niyang nananatiling tapat ang mga Kristiyano sa Tesalonica. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Tinularan ninyo kami at ang Panginoon. Tinanggap ninyo ang mabuting balita. At dahil dito'y nagdanas kayo ng katakot-takot na hirap. Gayunman, taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo, kaya't naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya. Sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumalaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo, pati ang balitang tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pat hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. Sila na ang nagbabalita kung paano nyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing tinalagdan ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin
sa darating na puot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Ang sa aking nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseyo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseyo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Mga kapatid, narito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo na po ang lahat. Brothers and sisters, good morning po sa ating lahat at maraming salamat sa inyong pagdalo linggo-linggo sa ating banal na pagdiriwang. Sabi natin sa umpisa, solemne sa lahat ng panahon ang pagdiriwang ng Eucharistia, ng banal na misa. Kaya naman ang banal na misa ay banal na oras para sa ating lahat. Mga kapatid, sa konteksto ng ating narinig na salita ng Diyos at ng ating ebanghelyo mula kay San Mateo, magandang tanungin natin yung ating mga sarili sa oras na ito, sa sitwasyon natin ngayon. Ang tanong sa buhay natin, ano ba kung mayroon man ang pinaka-importante? Ano ba sa buhay natin kung mayroon man ang pinaka-mahalaga sa atin? Siyempre, dapat madalas po nating i-examine, i-question yung ating mga sarili sa ganong tanong. Kasi ang ating sagot dyan, malamang yan ang basihan sa ating araw-araw na pagsisikap. Kung masagot po natin yan kung anong pinaka-importante at mahalaga sa buhay natin, malamang doon nakatutok ang ating buhay. Nabasa ko sa isang text message na sa buong mundo ngayon, dahil po sa pandemic, maraming kumpaniyang nagsara.
Hindi maubos-ubos doon sa text kung ano yung mga companies all over the world. Maraming nagsara. Nagsara dahil ang tawag nun bankruptcy. Bankrupt. Pero kung titingnan natin yung mga listahan na yun, mayroon kang mapapansin kung ano ito mga nagsara. Kadalasan ang nagsara, mga tindahan ng mga pangpaganda, perfume, pangpaputi, yung mga gano'n. Marami. Mga perfume companies. Aba, pagtaka ka, bakit magsara na? Mayroon din sa listahan yung mga gumagawa ng mga kotse. Nandun din. So magtanong ka, bakit kaya nangyari ito? Yung mga bagay na yan, mahalaga ba? Mga kapatid, narinig po natin sa ating Ebanghelyo ngayon, tinanong ang ating Panginoon ng dalubhasa sa kautusan, isang Pariseo na magaling, matalino, talagang may katungkulan. At ang tanong sa lahat ng kautusan, sa lahat ng mga batas, marami po yan. Sa buhay ng mga Hudyo, napakadaming batas. Kung sa Pilipinas, marami, ay naku, wala yan. Kaya sabi nila, ano ang pinaka-importante at mahalaga? Ang sagot ng ating Panginoon ay simple. Sabi niya, pag-ibig. 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 Madalas po natin narinig ito, ang Ebanghelyo na ito, nababasa din po natin. Kaya alam po natin na sa buhay natin, ito yung pinaka-sentro. Ito yung pinaka-mahalaga. Pag-ibig. Kaya sa ating pagdiriwang ngayon, panalangin natin, Panginoon, yun pala ang pinakamahalaga. Dagdagan mo sa buhay ko itong pag-ibig na ito. At sana hindi lang kung anong pag-ibig. Mga kapatid, yung gasolina para sa kotse, yung tubig para sa atleta, yung hangin para sa tao. Kotse na walang gasolina, titirik po yan. Atleta na walang tubig, titirik din po yan. Tao, walang hangin, papawisan mo na, mamaya, titirik din yan. Ang Kristiyano, ano yung pinakamahalaga? Puso. Puso. Kaya tayo bilang anak ng Diyos, puso ang pinaka-importante. Aalagaan po natin yung mga puso natin. Tayo lang ang binigyan ng Panginoon ng puso na ganito. Siguro yung mga hayop, mayroon din naman siguro kasi nagmamahalan din yata yan. Pero ang Kristiyano, puso ang pinakasentro. Kaya pagdasal natin sa bawat pagdiriwang natin ng banal na misa, hingiin natin yung puso ng ating Panginoon. Kasi banal, mapagmahal. Tungkol sa pag-ibig, mayroon po akong dalawang santo na kilalang nagsalita tungkol sa pag-ibig. Ang isa po si San Agustin. Sabi ni San Agustin, amor meus, pondus meum. Latin po yan. Pero short lang.
Amor meus, my love, pondus meum, my way. Para kay San Agustin, ang kanyang lakas ay ang pag-ibig. Meron ka lang pag-ibig, ikaw ay malakas. Hindi yung pondus na weight na pabigat. Kasi minsan din naman talaga may kabigatan, pabigat din ang pag-ibig. Pero intindihin natin yung salita ni San Agustin na ang pag-ibig ay parang angkla ng barko. Meron ka lang angkla, anchor. Kahit saan ka pupunta, hindi ka naliligaw. Hindi ka mamroblema. Kasi may pag-ibig ka. Babalik at babalik ka doon sa pinakabase mo. Yung angkla ng barko, kahit inaano ng alon, hinahampas ng alon. Pero hindi po yan lalayo kasi po may angkla. Kaya sabi ni San Agustin, kapag may pag-ibig ka, if you have love, say what you want. If you have love, do what you want. Go where you want. Kasi nandun na yung foundation mo, yung pag-ibig. Pero siyempre, intindihin natin na yung pag-ibig na yon ayon sa Ebanghelyo. Pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa, ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Kaya struggle po natin yun. Alam natin na dapat tayong magmahal, na dapat punuin natin yung puso natin ng pag-ibig. Pero kung i-examine po natin yung ating puso, may nakahalo po dyan na mga basura, garbage. Yung puso natin, baka mamaya, nababalutan pa ng mga galit, sama ng loob, inggit. Yun ang problema natin, kaya lalo nagkasakit yung puso natin. Hindi pa oras magkasakit yung puso natin eh. Araw-araw nagagalit, araw-araw naiinggit, araw-araw nadagdagan yung sama ng loob. Kaya hindi sapat yung magmahal, kundi kailangan magmahal tayo ayon sa narinig natin na Ebanghelyo ngayon. Kaya yung food for thought po natin nasa screen, love is always a gain as long as it is genuine. Basahin po natin, sandali. Naku, hindi po masyado kayo naintindihan kasi naka-face. Sa loob ng simbahan, face mask po tayo. Pero yung face shield, sana naman wala. No? Ulitin po natin yung ating food for thought. Love is always a gain as long as it is genuine. genuine. Basta't nandyan ang pag-ibig ko. Meron kang isang kanta eh. Love is the answer to so many questions. Love is the answer to so many questions now. You see? Ang pag-ibig ay sagot sa maraming tanong. Kapag ikaw ay walang pag-ibig, ay wala kang sagot. Kaya lalo tayong nabibigatan. Lalo tayong nililito. Pero pag mayroon kang pag-ibig, quick answer. Pautangin mo, hindi mo masagot yun. Pero pag may pag-ibig ka, utang na. Hihiram. Ay, hihiram. Pero pag may pag-ibig ka, pahihiramin mo. Narinig po natin sa unang pagbasa sa Exodo, kapag mayroong naghihiram sa iyo, ay ibalik mo na sa kanya. Huwag nang kasingilin. Love is the answer to so many questions. Kapag sa buhay mo ngayon marami kang tanong at nabibigatan ka, subukan mo. Wala ibang medisina
magmahal ka. Lahat ng mga sagot na yan, magsiliparan, paalis. Kasi pag-ibig ang sagot eh. Pero pag nanatili pa rin yung mga tanong-tanong na yan, kung ano man yan, nandyan sa'yo, kulang sa pag-ibig. Sabi ni San Agustin, my love is my way. Ang aking pag-ibig ay ang aking lakas. Isa pang santo, santa, si Mother Teresa, yung ating kapitbahay dito minsan. At sabi ni Santa Teresa of Calcutta, love until it hurts. Magmahal ka kahit nasasaktan ka na. Meron ba sa inyong naranasan yung ganon? Ikaw na nagmahal, ikaw pang nasaktan, pagitaas ng kamay. Ay, hindi kayo nasasaktan pag nagmahal kayo. Pag nagmahal, komportable. Ang minamahal natin, nagmamahal din sa atin. Pero ang tunay na pag-ibig, meron nagtuturoan dyan, may nagre-react. Siguro, hindi nasasaktan. Sabi ni Mother Teresa, ang tunay na pag-ibig, kasama doon, yung nasasaktan ka na. Baka mamaya, kapag hindi ka pa nasaktan, hindi pa tunay na pag-ibig po yan. Marami po sa atin, kung hindi man lahat, ayaw nating masaktan kasi pag nasaktan ka, talo ka eh. Talo ka eh. Nilalamangan ka eh. Si Jesus, ilang beses nalamangan pero hindi niya iniisip yun. Masaktan man siya. Basta mahal niya tayo. Tunay na pag-ibig yan. Mga kapatid, hingin natin sa Panginoon ang puso na punuin natin ng pag-ibig. At kung ano mang mga basura mayroon tayo, hingi tayo ng tulong sa ating Panginoon at mahal na Birhen. Tanggalin kung ano mang mga basura mayroon dyan. At sana, intindihin natin muli ang sinabi ni San Agustin, my love is my way. At sabi ni Santa Teresa, love until it hurts. And finally, love is always a gain as long as it is genuine. Amen. Tumayo na po ang lahat. Sabay-sabay po natin pahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Sa Diyos, Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos. Panginoon natin lahat, nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may tatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, narulublok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Panginoon upang hindi tayo makalimot na ang pag-ibig sa Diyos ay katumbas ng pag-ibig sa kapwa. Idalangin natin ang mga bilanggo sa buong bansa. Buong pananalig natin sabihin, Ama, dinggin mo ang iyong sambayanan. Ama, dinggin mo ang iyong sambayanan. Patuloy nawang kalingain ng simbahan ang mga mahihina at maliliit
at tulungan silang makahahon sa hirap at magkaroon ng tinig sa lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong sambayanan. Gamitin nawa ng mga kawani at opisyal ng pamahalaan ang kanilang kapangyarihan para maglingkod at iangat ang buhay ng mga mahihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong sambayanan. Maging tapat nawa ang mga alagad ng batas, ang hukbong sandatahan, mga abogado at hukom sa tawag ng kanilang tungkulin, na ipatupad ang katarungan para sa mga naapi. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong sambayanan. Umiral nawa ang makatao at makadiyos na pagtrato sa lahat ng mga nakatiid, sa lahat ng bilangguan sa ating bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong sambayanan. Magkaroon nawa ng kalakasan at kagalingan ang ating mga kapatid na may sakit na sila Luis Benjamin Marson at Cecilia Hernandez. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong sambayanan. Magkamit nawa ng kapatawaran ang mga nasa piitan at magsisinawa sila sa kanilang mga nagawang kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong sambayanan. Patuloy nating hingiin ang tulong ng ating Panginoon sa sitwasyon natin ngayon na may pandemic at yung mga biktima ng salot na ito. Panalangin natin naway magkaroon sila ng lakas at inspirasyon sa ating Panginoon. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong sambayanan. Sandaling katahimikan, ialay natin ang ating sariling pasasalamat at kahilingan. Mapagmahal naming Ama, sa tulong ng iyong Espiritu, may sabuhay nawa namin ang aming panampalataya at papurihan ka ng walang maliw ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Umupo na po ang lahat. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo at inang ilubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya na maipagkaloob. Mamahaling Diyos, tingin kong ilugod ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang Ama, wala nang iba pa akong iniibig. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tungayan mo ang mga alay na aming inihain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat ikaw aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinuko, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak na birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng ibig kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel sisiyawin ng papuri sa iyo na walang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, nakalwalhati at buwan. Hosana, Hosana sa kaitang tasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitang Ama naming banal, ikaw bukalanta ng kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu, gawin yung banal na makaloob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Jesus. Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, niwakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bagat walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay ngunit ating sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin siya ang tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis sa kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami uminarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo simbang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming Administrador at nagtanang kaparihan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalong-lalo na si Nicolas at Valerio. Kawaan mo sila tutuloy sa iyong kaliwanagan, kawaan mo pagkadapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
Kaysa na mahal ni Birhen Maria, na ina ng Diyos, ang Birhen ng Kapayapaan, mabuting paglalakbay na aming patrona, si San Jose, mga apostol, San Ezekiel, San Agustin, San Nicolas, at lahat ng mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tumayo na po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nagigiling na utos sa turo ni Jesus, Panginoon at Diyos, payag natin ng lakas, Lord. Hinihiling namin kami Diyas lahat na masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas ka sa tilis sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabigan ng dikilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang parian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming panampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkaisayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay laging sumainyo. At sumain niyo rin. Mga kapatid, magbigayan po tayo ng kapayapaan mula kay Kristo. Narito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na sa Ebanghelyo ay nagpaalaala sa atin na magmahal
sa lahat ng panahon na may buong puso, kaluluwa at pag-iisip. Mapalad tayong lahat ng niyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa komunyon po, dahil dumadami na po tayo, siguro makakatulong na yung nasa gitna, sa kaliwa at kanan nasa gitna, uupo po muna. Unahin po natin yung nasa gilid. Pagkatapos po, nakaupo pa rin yung dito banda. Ang bibigyan po ng komunyon, yung dito sa kanan po. Mga UCG, tumulong kayo. Dito po ay uupo at pagkatapos dito, kayo na po ang bibigyan ng komunyon para maayos lahat. Diyos tayo, nagmamahal.
bago po yung ating panalangin na pangwakas, kunting instruction lang para sa ating lahat. Kagaya nung nangyari po na ginawa natin sa komunyon. Lahat po nasa konteksto ng ating liturhiya. Kasi pag sinabi pong liturhiya, yun po yung harmonia, pag-aayos. Kaya nga sa darating na Martes, tatawagin ko uli yung mga active sa ministries, lay ministers, yung lectors, commentators, at saka lalong-lalo na yung ating UCG, kasi po kailangan maintindihan natin yung kaayusan sa ating simbahan bago po darating yung Golden Anniversary, which is next year. Maganda kasi kapag maayos yung ating liturhiya. Alam nyo ngayon, dumadami na naman tayo. Mapansin nyo naman, medyo puno na yung ating simbahan. Pero ganun pa man, maliit pa rin yung ating simbahan kumpara sa Quiapo at saka Santo Niño. Yun ang advantage. Maliit lang, dapat maayos. Ang problema, maliit na nga, magulo pa. Kaya pag komunyon po, sana maintindihan natin na hindi naman kailangan tumayo kaagad-agad lahat, lalo na pag nagsisiksikan sa gitna. Kasi baka mamaya akala nyo mauubusan tayo ng banal na hostia. Hindi po mauubos po yan. Kahit kunti lang, mayroon talaga para sa lahat. Kaya isistema po, malamang natin yan. Hindi tatayo sa isang segundo lahat kasi magsisiksikan na po yan. Malamang uupo muna, sandali yung iba, patapusin yung unang parte, susunod ng gano'n. Kagaya kanina, hindi tayo nagsisiksikan in short. So sana po, mangyayari po yan in the name of yung liturhiya natin sa ating pagdiriwang. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo muna ang lahat para sa ilang mga paalala. Maaari po kayong makahingi ng sobre sa ating opisina o kaya sa ating sakristiya. Ang responso o pagbabasbas para sa mga kaluluwa ay gagawin sa buong buwan ng Oktubre hanggang sa ikalawang araw ng Nobyembre. Pinapakiusapan po ang lahat na maaari na po ninyong ibalik ang mga sobre para sa pagbabasbas. Dahil dito, ang opisina simula ngayong linggo ay pansamantalang hindi po muna tatanggap ng mga intensyon partikular para sa mga kaluluwa. Ang ating opisina ay bukas simula sa araw ng Martes hanggang ikatlo sa ikawalo ng umaga hanggang ikatlo ng hapon. Patuloy ang panawagan ng simbahan sa mga hindi makadadalo ng misa sa simbahan na suportahan po natin ang ating online masses sa ating FB page, Our Lady of Peace and Good Voyage, Parish of Tondo. Sa October 31, araw ng Sabado, inaanyayahan ang lahat na makiisa sa pagdarasal para sa mga kaluluwa ng kapatid nating yumao. Dahil sarado ang sementeryo, inaanyayahan na lamang po ang lahat na dito magpunta sa simbahan. Mayroon po tayo mga misa sa November 1. Sama-sama po natin po tayo, subalit mahigpit na pinihabilin sa lahat ng pagsasagawa ng ating mga safety protocols. Maraming salamat po. Lumuhod po ang lahat para sa ating panalangin para sa ating parokyas tungo sa 2021.
Panalangin ng Our Lady of Peace and Good Voyage tungong 2021. Diyos naming Ama, Ikaw ay lubos naming kinikilala na nag-iisang buka ng lahat ng kaganapan at kaligtasan. Kami ay nananalangin upang taus-pusong magpasalamat sa ipinagkaloob na liwanag at karunungan alang-alang sa itinatag mong simbahan dito sa Delpan, na isang parokya sa Tondo, Kristiyano at Katoliko. Sa ngalan ng aming bansang Pilipinas, na nagdiriwang ngayon ng 500 na taon ng Kristyanismo, sama-sama naming pangalagaan ng simbahan na ito, kung saan sa liturhiya, kami ay tumatanggap araw-araw ng iyong biyaya at mga banal na sakramento sa loob ng 50 taon. Pagyamanin mo kami sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig ayon sa kalooban mo. Pagbuklurin mo ang mga pamilya namin tungo sa Golden Foundation Anniversary sa 16 ng Marso 2021. Sa tulong at gabay ng mahal naming patrona, Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, kasama ang mga banal na sina San Pablo VI, San Juan Pablo II, San Agustin, San Ezequiel Moreno, San Lorenzo Ruiz, at San Pedro Calungsod, loobin mong kami naway tumugon araw-araw sa iyong paanyaya at panawagan upang kami rin naman ay maging banal. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, ipanalangin mo kami. Ulitin lang po natin ang ating anunsyo sa darating na linggo, November 1 na po. Sa linggong darating November 1, yun po yung piyestang Todos Los Santos. Kaya yung misa po natin pang linggo, tuloy-tuloy po, Todos Los Santos. Yung sunod naman na araw, November 1, anong sunod? Siyempre, November 2. Todos los difuntos, para naman sa mga kaluluwa. Lunes po yun. Kaya bukas din yung ating simbahan dahil po sa simenteryo sarado Kaya pwede tayong magkaroon ng misa lalo na sa hapon ng Lunes. Kaya buksan po natin yung ating simbahan doon. Mayroon nga tayong isang lugar po kung saan kayo, para sa mga kaluluwa, mga panalangin, pwede din tayong magdala ng kandila. Doon natin ititirik sa may bandang Lourdes, grotto natin. Kung napansin po ninyo, mayroong mga kabaong na po dyan nakalagay. Hindi totoong kabaong yun. Paano lang po yun para doon yung gagawin yung ating himlayan pansamantalan. So maraming salamat sa ating lahat. Responso. Lahat po tayo, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at adya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Dasalin din natin ang panalangin alang-alang sa mahal na Birhen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya,
Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Manalangin tayo. Panginoon, tanggapin mo ang mga anak na tinawag mo mula sa buhay na ito. Patawarin mo sila sa lahat ng kanilang mga kasalanan. Pagpalain mo sila ng walang hanggang liwanag at kapayapaan. Tanggapin mo sila upang makasama ang mga banal sa kaluwalhatian ng muling pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Pagkalooban mo sila, Panginoon, ng pamamahingang walang hanggan. At tumanglaw sa kanila ang liwanag magpakailanman. Naway ang kanilang kaluluwa at ang mga mahal nating yumao na sa pamagitan ng mahabaging Diyos ay mamahinga sa kapayapaan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayin niyo At rin. pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang na Eucharistia, taglayin niyo ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sanay ng binukod sa pag-ibig ni Kristo ang iwan. Sambayan ang pinatawad at piniyayaan. Pagpuri na di ka man karapat-dapat, di pa rin pababayaan at sa puso ng Diyos ay pinagtayong lahat. Piling na lahat tayo'y magpatawad magbalat. Turing niya sa ating lahat, kaibigan niya't di utusan. Sambayan ang pinuklod sa pag-ibig ni